Okay na? So, bago tayo magsimula, inanyayahan ko munang lahat na magsitayo upang pagsimulan natin ang aralin sa pagdadasal. So, Gina, pangunahan mo ang pagdadasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Guro. So, bago kayo umupo, pakitingnan muna yung mga ilalim ng inyong maupuan kung meron ba itong basura. So, kung wala ay pwede na kayong umupo. Salamat po, Guro. So, meron ba akong binigay na takdang aralin sa inyo? Wala po, Guro. So, kung ganun ay wala, so ano nga ba ang huli nating tinalakay kahapon? So, Angelica, ano nga bang tinalakay natin? Tinalakay po natin kahapon ay patungkol sa pagiging madasalin. So, ano nga ba ang definasyon ng pagiging madasalin? Ang pagiging madasalin po, Guro, ay ito ay isang ugali o katangian ng isang tao na laging nananalangin o madalas makipag-ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin, karaniwan ang isang madasaling tao ay may malalim ng pananampalataya, nagpapakita ng paggalang at debosyon sa Diyos. At madalas silang nagdadasal hindi lamang para sa sarili kundi para sa kapwa. Magaling dahil memorize mo pa ang tinalakay natin kahapon. So, Gina, may tanong ako. Nagdadasal ka ba? Opo, Guro. Maganda. Magaling. Bago tayo magsimula sa ating diskusyon, sinong gustong sumayaw? Kami po, So, tayo na tumayo at tayo ay sasayaw. Sumayaw na pa saan? Sumayaw na pa. So, yun lang ang ating pagsasayaw. So, pag-ipunasan muna ng ating mga pawis. So, ngayon ay meron akong ipapakita mga larawan sa inyo. At obserbahan nyo dahil meron akong katanungan mamaya. So, ito. So, ano sa tingin ninyo ang mga larawan nito? Okay, Jennifer, ano sa tingin mo ang larawan nito? Pagsunod po sa utos. So, meron kang ideya? So, nakikita natin isang batang pinapatay ang gripo. Batang babae na sinasama ng kanyang ina sa pamamalingke. At isang bata na pinapatay ang ilaw. At isang batang naglilinis sa bakuran. At batang nag-iipon. So, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng mga larawan nito? So, wala. Ikaw, Angelica, meron ka? Batay po sa mga litrato na ipinakita ninyo, ito po ay ang mga batang mga pasino. Magaling dahil ang mga larawan nito ay nagpapakita ng isang batang pagiging masinop. So, ang ating talakayan ngayon ay ang paggamit ng masinop sa anumang bagay. So, bagong lahat, pakibasa muna ng ating layunin. Pagkatapos ng buong aralin, ang mga mag-aaral sa ikalawang baitang ay inaasahan
Matuto ng paggamit ng masinop sa anumang bagay tulad ng tubig, enerhiya, pagkain at iba pa. Makapagbibigay ng mga paraan upang maging masinop at makapagbibigay ng kalagahan ng maging masinop. So ngayon ay atin munang iintindihin kung ano nga ba ang pagiging masinop. So ano nga ba ang pagiging masinop? Sino ang merong idea kung ano ang pagiging masinop? Ikaw, Gina. So Pagtulong sa gawaing bahay. meron kang idea? Magaling. So ikaw, Crisel, meron ka bang idea kung ano ang pagiging masinop? Tingin ko po pagiging masinop ay pagiging tipid. Opo. Yun, magaling yun dahil ang ibang, ano ito? Ang ibang terminolohiya ng masinop ay ang pagtitipid. So, ang ibig sabihin ng pagiging masinop ay ang pagtitipid sa anumang bagay katulad ng enerhiya, tubig, pagkain, at iba pa. So, meron akong kwentong babasahin sa inyo. Kailangan nyong makinig dahil sa pagkatapos kong basahin ng kwento ay meron akong katanungan at meron tayong quiz. So babasahin ko ngayon ang kwento. So ready na ba kayo sa pagkinig ng kwento? So ang kwento ay pinamagatang si Agatha Maaksaya na sinulat ni Shinando Tikwick. So, sa labas ng kanilang bahay, siya ay masayang naglalaro ng tubig sa gripo. Mag-iisang oras nang nakabukas ang gripo at patuloy lamang pagsalok niya ng tubig gamit ang kanyang maliliit na tabo. So, isinasalin niya ito sa maliit na lalagyan. Maya-maya pa ay nakita siya ng kanyang nanay. Agatha, isara mo ang gripo. Huwag kang mag-aaksaya ng tubig. Mamaya, nanay, sagot ni Agatha. Marami naman po tayong tubig, di ba? Sumagot ang kanyang nanay. Anak, hindi magandang nag-aaksaya ng tubig. Tigilan mo na yan at kakain na tayo. Malungkot na isinara ni Agatha ang gripo ng tubig at dali-daling pumasok sa kanilang bahay. Pagkatapos niyang magpunas ng kamay, umupo na siya upang mananghalian. Sa gutom niya ay kumuha siya ng napakaraming pagkain. Mauubos mo ba yan? Tanong ng tatay niya. Hindi magandang nag-aaksayan ng pagkain, anak. Napaisip si Agatha. Madalas nga niyang hindi maubos ang pagkain na kanyang kinukuha, kaya ito ay nasasayang. Muli siyang tumayo at ibinalik ang pagkain na sa tingin niya ay hindi niya maubos. Pasensya na po, tatay. Kukuha na lang pagkain na kaya kong ubusin. Ganyan nga, anak, wika ng tatay. Mahalaga ang pagiging masinop sa lahat ng bagay na ating ginagamit, tulad ng tubig, kuryente at pagkain. Hindi natin dapat ito inaaksaya. Dapat tayo maging matipid at maingat sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Matapos may balik ang labis na kinuhang pagkain, masayang nananghalian ng mag-anak. So yun ang kwento ni Agatha. So ano nga bang naintindihan nyo sa kwento ni Agatha? So Jennifer? Huwag po magsasayang ng pagkain. So magaling. Angelica? Maging masinop po sa lahat ng bagay. So magaling. So meron akong tanong. So ano nga ba uli ang kahulugan ng pagiging masinop? So ikaw, Angelica? Pagtitipid po, bro. Magaling. Ngayon ay kumuha kayo ng papel. So, pakibasa muna ng ating instruction. Lagyan ng thumbs up kung ito ay nagpapakita ng pagiging masinop.
Thumbs down naman kung hindi. So, meron na ba kayong mga papel? Opo, Guro. So, sagutan ito ng 5 minuto. Tapos na ba? Tapos na po, Guro. So, pakipasa. So, marami sa inyo ang nakakuha ng 5 points. So, ngayon, ay meron na naman tayong quiz. At ang score ninyo dito ay idadagdag na lamang natin sa pangalawa ninyong quiz. So, instruction. Pakibasa nga ng instruction. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan batay sa kwento iyong binasa. Isulat ang kailangan tamang sagot sa iyong sagutang papel. So, para sa unang katanungan, anong ugali ang pinakita ni Agatha sa kwento? Letter A, pagiging masinop ba? B, pagiging mapagbigay? C, pagiging maaksaya? D, pagiging matulungin? So, naka-answer na bang lahat? Opo, Guro. So, number 1 is letter C. C. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Pangalawa? Tama ba? Magsaya ng tubig at pagkain. A, opo, dahil ito ay nagpapasaya sa kanya. B, opo, dahil marami naman silang tubig at pagkain. C, hindi po dahil ito ay masasayang. Or D, hindi po dahil siya ay pagagalitan. C. C, sino ang nakakuha ng tamang sagot? Ako po. Pangatlong tanong, anong pag-uugali ang dapat na matutuhan ni Agatha? A, pagiging mapagbigay. B, pagiging masinop. B. B, pagiging masinop. Pang-apat na tanong, kung ikaw si Agatha, paano ka magiging masinop? So, A, hindi ako mag-aaksaya ng tubig at pagkain. B, tatapon ko ang malinis na tubig sa kalsada. C, hindi ko ubusin ang kinuha kong pagkain. At D, hindi na lang ako gagamit ng tubig at pagkain. So, letter A ang number 4. At ang panghuling tanong, ayon kay tatay, paano mo papakita ang pagiging masinop? So, A, sa pamamagitan ng paglaro ng tubig at iba pang gamit. B, sa pamamagitan ng pagtitipid at pag-ingat sa gamit. C, sa pamamagitan ng pagtatapon ng pagkain na hindi maubos. D, sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagay na hindi sa iyo. B. B. D. Sino ang nakakuha ng 5 points na naman? So, ang points natin kanina ay 5 points, ngayon naman ay 5 points. So, kung ito total natin lahat, meron na kayong 10 puntos. Sino ang nakakuha ng 10 puntos sa lahat? Bigyan ng masigabong palapakan na lahat. Pakipasa ng papel. At ngayon ay meron akong ibibigay na takdang aralin sa inyo or assignment. So, sa tulong at gabay ng inyong magulang o guardian, gumuhit ng larawan ng isang halimbawa kung paano mo magagamit ang pagiging masinop sa anumang bagay na mayroon sa inyong tahanan. So, ilalagay ninyo ito sa inyong kwadernong pangtakdang aralin lamang. So, ipapasa ninyo yan bukas. So, yun lang ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat at paalam. Paalam po!